Tapos na. Ito na ang huli. Pinagmasdan ni Dr. Amara Dizon ang kanyang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Pangatlong beses na niyang hinalo ito sa nagdaang 10 minuto na para bang may mahika sa kutsarita na kayang painitin muli hindi lang ang inumin, kundi pati na rin ang kanyang pag-asa. 17 minuto. 17 minuto na siyang naghihintay para sa isang lalaking hindi niya kilala na malamang ay hindi na darating. Naramdaman niya ang tingin ng barista mula sa counter. Isang tingin na may halong awa at pagtataka. Siguro ay iniisip nito kung gaano siya katanga para umupo roon ng mag-isa, nakatitig sa pinto na parang asong naghihintay sa amo. Ano ba ang inisip mo, Amara? Tanong niya sa sarili. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanya, matapos ang panlolokong halos sumira sa kanya, heto na naman siya. Nagpapaniwala sa mga kaibigan niyang sina Chloe at Jen na this is it, na he's different. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang inayos ang kanyang mga gamit. Ang stethoscope sa loob ng bag, ang cellphone, ang wallet. Isang huling sulyap sa salamin sa tapat niya. Nakita niya ang isang babaeng pagod mula sa 24 na oras na duty sa ospital. Nakita niya ang pilit na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Hindi siya pangit. Alam niya iyon. Pero sa mga sandaling tulad nito, hindi niya maiwasang isipin na baka may mali sa kanya. Baka nakita na siya ng lalaki mula sa malayo at hindi nagustuhan ang kanyang itsura, kaya tumalikod na lang ito. Ang ideyang iyon ay isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang puso. Tumayo na siya. Sapat na ang 17 minutong pagpapahiya sa sarili. Hahakbang na sana siya palayo nang may maramdaman siyang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang bestida. Napayuko siya. 2 batang babae, magkamukhang magkamukha na parang 2 manika, ang nakatingin sa kanya. Ang isa ay may hawak na isang bulaklak ng gumamela na medyo lanta na. Ang isa naman ay nagtatago sa likod ng kanyang kapatid. Kayo po ba, si Tita Dr. Amara? Tanong ng batang may hawak ng bulaklak. Tumango si Amara, naguguluhan. Ako nga, bakit? Inabot ng bata ang lanta ng bulaklak. Para po sa inyo. Pinapasabi po ni Papa. Sorry po, na-late po siya. Bago pa man makasagot si Amara, isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na malalim at puno ng sinserong paghingi ng tawad. Mira, nene, dahan-dahan lang. Paglingon ni Amara, natigilan siya. Isang matangkad na lalaki ang papalapit sa kanila. Gusot ang kanyang asul na polo, may kaunting bahid ng alikabok sa kanyang pantalon, at ang buhok niya ay halatang pinaglaruan na ng hangin. Pero ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng hiya at pagsisisi. Dr. Amara Dizon? Tanong nito, medyo hinihingal. Ako si Ramon Velarde. Engr Velarde. Pasensya ka na talaga. Nagkaroon ng emergency sa construction site. Hindi ko maiwanan. Tiningnan ni Amara ang lalaki, mula sa gusot na damit hanggang sa mga mata nitong nangungusap. Tiningnan niya ang 2 anghel sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang unti-unting pagkalusaw ng yelo sa kanyang dibdib. Okay lang, sabi niya. Kahit hindi naman talaga. Hindi. Mabilis na sagot ni Ramon. Hindi okay. Alam kong naghintay ka. Nakita ko sa orasan. 17 minuto. Walang-wala sa itsura ko ngayon, pero kanina ko pa to inaabangan. May kung anong kiliti ang naramdaman ni Amara sa sinabi nito. Isang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, ang tila unti-unting nagkalamat. Ngumiti si Ramon. At sa ngiting iyon, nakita ni Amara ang lalaking ikinuwento ng kanyang mga kaibigan. Isang nangiting totoo at nakakahawa. Yumuko ito at kinausap ang mga anak. Mag-sorry kayo nang maayos kay Tita Doktor.
Sabay na yumuko ang dalawang bata. "Sorry po, Tita Dr. Amara," sabi nila sa kaisa-isang tinig. Hindi napigilan ni Amara ang mapangiti. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. "Okay lang mga lika. Ang cute ninyo." Nagangat ng tingin si Ramon at muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-inog ng mundo sa paligid nila. "Dr. Dizon," basag ni Ramon sa katahimikan. "Pwede ba kitang ayain ulit bukas? Para makabawi ako. Pangako, darating ako ng 18 minuto. Mas maaga." Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Ramon Velarde ang pag-asa. Hindi ito isang malakas na agos na biglang bumuhos sa kanyang dibdib. Ito ay parang isang maliit na kandila na dahan-dahang sinindihan sa isang madilim na silid. Mahina, pero sapat na para bigyan siya ng liwanag. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa niyang anak na mahimbing na natutulog sa kanilang kama, bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng kanilang pagkikita ni Amara. Ang gusot niyang damit, ang pagod niyang mukha, at ang kahihiyan sa kanyang 17 minutong pagkahuli. Inaasahan na niyang aalis ito o kaya'y sisingahalan siya. Pero hindi. Ang nakita niya sa mga mata ni Amara ay pag-unawa. At nang ngumiti ito dahil sa ginawa ni Mira at Nene, parang may kung anong nabuhay sa loob niya. Matagal na siyang namuhay sa isang mundong umiikot lang sa trabaho at sa 2 prinsesa niya. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na routine. Gising, ihanda ang mga bata, ihatid sa eskwela, magtungo sa site, sunduin ang mga bata, hapunan at tulog. Ginawa niya ang lahat para mapunan ang puwang na iniwan ni Elira. "Pangako, Elira," bulong niya noon sa hangin. Sa puntod nito, palalakihin ko sila na masaya. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang hindi sapat ang saya na kaya niyang ibigay. Kailangan nila ng isang ina. At siya, kailangan niya ng isang kasama. Kaya naman, nang pumayag si Amara na muling makipagkita, hindi niya napigilan ang nangiti sa kanyang labi. Sa parke sila nagkita sa pangalawang pagkakataon. Walang magarbong restaurant, walang formal na usapan. Tanging sila, ang 2 bata, at ang sikat ng araw. At doon, nasaksihan ni Ramon ang isang mahika. "Aray! Papa!" Umiyak si Nene nang bigla itong madapa habang naghahabulan sila. Agad na lumapit si Ramon pero naunahan siya ni Amara. Lumuhod ito sa damuhan, walang alinlangan sa mamahalin nitong bestida. Hinawakan niya ang binti ni Nene na may maliit na gasgas. "Shh! Okay lang yan, baby girl," sabi ni Amara sa malambing na boses. Kumuha siya ng panyo at isang maliit na bote ng alcohol mula sa kanyang bag. "Tingnan mo, lilinisin lang ni Tita Doktor. Tapos lalagyan natin ng band-aid na may picture ni Hello Kitty. Gusto mo ba yon?" Napatigil sa pag-iyak si Nene at tumango. Walang bakas ng pandidiri sa mukha ni Amara habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat. Pagkatapos, maingat niyang idinikit ang band-aid. "Ayan, all better," nakangiting sabi ni Amara. Ang brave naman ng Nene. Nakanganga lang si Ramon habang pinapanood ang eksena. Nakita na niya kung paano alagaan ng mga yaya ang kanyang anak. Pero iba ang nakita niya kay Amara. May kalinga. May lambing na hindi pilit. Ang sumunod na oras ay napuno ng tawanan. Naglaro sila sa slide, sa swing, at pagkatapos ay kumain ng ice cream rim sa ilalim ng isang puno. Dinungisan ni Mira ang ilong ni Amara ng ice cream at sa halip na mainis, tumawa lang si Amara at ginantihan ito. Ito ang unang beses sa mahabang panahon na narinig niyang muli ang tunog na yon. Hindi lang tawa ng mga anak niya, kundi isang halakhak na kasama ang sa kanya. Isang pamilya. Iyon ang naramdaman niya sa mga sandaling yon. "Tita Doktor, lalaro po ulit tayo, ha?" sabi ni Mira nang ihatid na nila si Amara pauwi sa apartment nito.
Ngumiti si Amara at ginulo ang buhok ng bata. Oo naman, basta magpapakabait kayo kay Papa. Habang naglalakad si Amara papasok sa gusali, hindi maalis ang tingin ni Ramon. Sa babaeng yon, nakikita niya ang isang bagong simula. Masaya ang kanyang pakiramdam habang nagmamaneho pa uwi. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, bigla siyang kinabahan. Si Doña Leticia, ang biyenan niya. Sinagot niya ito. Hello, Ma? Ramon, nasaan ka? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at matigas. Walang bakas ng anumang emosyon. Pauwi na po. Galing lang kami sa park. Pinasyal ko po ang mga bata. Narinig niya ang isang buntong hininga. Nakalimutan mo na ba? Napakunot ang noo ni Ramon. Ang alin po? Araw ngayon ng pagdalaw natin kay Elira. Isang salita lang yon, pero parang isang malaking bato na ipinukpok sa ulo ni Ramon. Elira. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa manibela. Sa isang iglap, ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang isang bulang pinutok. Sa loob ng sasakyan, kasama ang dalawang natutulog na anghel, muling naramdaman ni Ramon ang bigat ng nakaraan. May kakaibang kaba sa dibdib ni Amara habang nakatayo sa tapat ng gate ng bahay ni Ramon. Ito ang unang pagkakataon na aakyat siya ng ligaw, hindi sa isang lalaki, kundi sa isang pamilya. Kinuha niya ang maliit na paper bag na naglalaman ng chocolate cake na binili niya. Sana magustuhan nila, bulong niya sa sarili. Pagpasok niya, sinalubong agad siya ng yakap ni Namira at Nene. Tita Doktor, nag-bake po kami ni Papa ng chicken. Masayang bati ni Mira. Ako po ang naglagay ng paminta. Segunda naman ni Nene. Natawa si Amara at hinalikan ang dalawa sa pisngi. Ang kaba niya ay napalitan ng init. Mula sa kusina, lumabas si Ramon na may suot na apron, nakangiti. Mabutit dumating ka na. Kanina pa ako pinagtutulungan ng dalawang to, sabi niya. Ang itsura niya, na medyo may harina pa sa pisngi, ay malayong malayo sa isang engineer. Para siyang isang ordinaryong tatay na masayang masaya sa kanyang munting kaharian. Tulungan ko na kayo, alok ni Amara. Ang sumunod na kalahating oras ay isa sa pinakamasasayang sandali sa buhay ni Amara. Habang tinatapos ni Ramon ang adobo, silang tatlo ni Namira at Nene ay gumawa ng salad. Ang maliit na kusina ay napuno ng kanilang tawanan at kwentuhan. Naramdaman ni Amara ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam na kabilang siya. Nakahain na ang pagkain sa mesa. Hahawakan na sana ni Amara ang kanyang kubyertos nang bumukas ang pinto sa sala. Hindi ito kumatok, basta na lang itong bumukas. Isang matandang babae na may tindig ng isang reyna ang pumasok. Nakasuot ito ng eleganteng bestida at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Napatayo si Ramon. Ma, anong ginagawa niyo rito? Ang nangiti sa mukha ng babae ay biglang naglaho nang makita nito si Amara. Ang mga mata nito, na kanina'y naghahanap kay Ramon, ay tila naging 2 piraso ng yelo nang tumama sa kanya. May bisita ka pala, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng kanyang tingin. Ay opo. Ma, si Dr. Amara Dizon po. Amara, si Doña Leticia Velarde ang nanay ni Elira. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Tumayo siya at pilit na ngumiti. Inilahad ang kanyang kamay. Good evening po. Tinanggap ni Doña Leticia ang kamay niya. Ang pagkakahawak nito ay madiin at malamig. Good evening. Iyon lang, biglang naging mabigat ang hangin sa buong silid. Ang tawanan kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ma, sabay na po kayo sa aming maghapunan. Alok ni Ramon, halatang sinusubukang pag-aanin ang sitwasyon. Umupo si Doña Leticia sa kabisera ng mesa, isang pwesto na tila natural na sa kanya. Nagsimula silang kumain. Masarap ang adobo mo, hiho, sabi ni Doña Leticia nakatingin kay Ramon. Pero iba pa rin talaga ang luto ni Elira.
May kakaibang magic ang mga kamay ng anak ko. Napatigil si Amara sa pagsubo. Ang komento, bagamat nakadirekta kay Ramon, ay parang isang panang tumusok sa kanyang tagiliran. Hindi pa roon natapos. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, itinuro ni Doña Leticia ang isang malaking litrato na nakasabit sa dingding. Isang wedding portrait. Si Ramon at isang napakagandang babae na nakangiti sa tabi niya. Si Elira. Iyan ang anak ko. Sabi ni Doña Leticia, ang boses ay puno ng pagmamalaki, pero ang mga mata ay nakatitig kay Amara. Isang babaeng hindi mapapalitan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amara na para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang lahat ng init at saya na naramdaman niya kanina ay parang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Siya ay isang dayuhan, isang mga-agaw sa paraisong pagmamay-ari ng iba. Nagpaalam na siyang uuwi, idinahila ng maaga pa niyang duty, kinabukasan. Hinatid siya ni Ramon sa pinto. Pasensya ka na kay mama, bulong ni Ramon. Masyado lang niyang namimiss si Elira. Ngumiti lang si Amara, isang pilit na ngiti. Bago siya tuluyang makalabas, lumapit si Doña Leticia. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang pagkakahawak ay mas mahigpit ngayon. Ngumiti ito, pero ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Salamat sa pag-aasikaso sa mga apo ko, sabi nito. Pero meron na silang ina, at sapat na ang alaala niya. Pagkasara ng pinto, habang naglalakad palayo sa bahay na yon, naramdaman ni Amara ang bigat ng isang katotohanan. Ang kalaban niya sa puso ni Ramon ay hindi isang babae. Ito ay isang multo, isang alaala, isang reyna na kahit kailan ay hindi niya matatalo. Nakatayo si Doña Leticia sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang silver-framed na litrato, si Elira, ang kanyang perpektong anak. Hindi ko sila hahayaang kalimutan ka, anak ko, bulong niya sa litrato. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng manipis na hamog sa salamin. Ang lugar mo sa pamilyang ito ay sayo lamang. Hindi niya kinasusuklaman si Amara. Hindi iyon ang tamang salita. Para kay Doña Leticia, si Amara ay isang anino, isang banta sa nag-iisang bagay na pinanghahawakan niya, ang alaala ng kanyang anak. Ang bawat ngiti ni Amara, ang bawat paglapit nito sa kanyang mga apo, ay parang isang pambubura sa larawan ni Elira. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paalala. Isang malinaw na mensahe hindi lang para kay Amara, kundi para na rin kay Ramon. Hiho, sabi niya sa telepono nang sumagot si Ramon. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede ba kayong dumaan dito kasama ang mga bata? At isama mo na rin si Amara. May ipapalinis lang ako sa bodega. Masyado nang mabigat para sa akin. Ang kanyang boses ay maingat na tinimpla, may bahid ng kahinaan at pangangailangan. Isang bagay na alam niyang hindi matatanggihan ni Ramon. Kinahapunan, dumating sila. Habang abala sina Ramon at ang mga bata sa hardin, inaya niya si Amara sa loob. Hija, pasensya ka na sa abala. Samahan mo muna ako sa bodega. Sabi niya sa pinakamabait na boses na kaya niya. Ang bodega ay amoy luma at alikabok. Sinadya niyang iutos kay Amara na abutin ang isang kahon sa itaas ng aparador. At habang ginagawa iyon ni Amara, aksidente niyang natabig ang isang malaking baul sa sahig. Bumagsak ito at bumukas mula sa loob. Nagsilabasan ng makakapal na album ng litrato. Naku, ang mga alaala ni Elira, sabi ni Doña Leticia na may pekeng pagkagulat. Umupo siya sa sahig at sinimulang pulutin ang mga ito. Halika, tingnan mo. Walang nagawa si Amara kundi umupo sa tabi niya. Isa-isang binuklat ni Doña Leticia ang mga pahina. Bawat litrato ay may kwento. Bawat kwento ay isang patalim. Ito, noong binyag ni Mira at Nene.
Tingnan mo ang saya ni Elira. Kahit pagod, hindi mo makikita sa mukha niya. Ito naman ang kasal nila ni Ramon. Siya mismo ang nagdisenyo ng sarili niyang gown. Ganyan siya katalino at kagaling sa lahat ng bagay. Pumasok si Ramon. Kasunod ang mga bata. "Lola, ano po yan?" tanong ni Mira. "Ang mga litrato ng Mama Elira ninyo, mga apo." Nakangiting sagot ni Doña Leticia. Kinandong niya ang dalawa. "Halik kayo. Ikukwento ni Lola kung gaano kayo kamahal ng mama ninyo." Sinimulan niyang magkwento tungkol sa mga paboritong pagkain ni Elira, sa mga paborito niyang kanta, sa kung paano niya pinapatahan ang mga bata kapag umiiyak. Ang bawat salita ay ipinaririnig niya kay Amara, na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi, unti-unting nagiging invisible. "Ma, tama na po yan." Mahinang saway ni Ramon. Nakikita ang pamumutla sa mukha ni Amara. Baka napapagod na si Amara. Humarap si Doña Leticia kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Bakit naman? Hindi ba't dapat lang na laging alalahanin ng mga bata ang kanilang ina? Ito ang kanilang kasaysayan, Ramon." Hindi na nakasagot si Ramon. Maya-maya, tumayo si Amara. "Medyo masama po ang pakiramdam ko," sabi niya sa mahinang boses. "Uuwi na po muna ako." Hindi niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang naglakad palabas, tila tumatakas mula sa isang silid na walang hangin. Naiwan silang apat sa gitna ng mga nagkalat na alaala. Habang tinitiklop ni Dona Leticia ang album, hinawakan ni Nene ang kanyang braso. "Lola," tanong ng bata, sa inosenteng boses. "Si Tita Dr. Amara po ba? Katulad ni Mama Elira?" Tiningnan ni Doña Leticia ang kanyang apo. Hinaplos niya ang buhok nito at sumagot sa isang malamig at pinal na tinig. "Hindi apo, walang sino man." Ang apat na sulok ng kanyang apartment ay hindi kailanman naging ganito kasikip. Pagka-uwi mula sa bahay ni Doña Leticia, hindi mapakali si Amara. Ang mga ngiti sa album, ang mga kwento, ang malamig na tinig ng matanda. Lahat ay bumabalik sa kanya na parang isang sirang plaka. Umupo siya sa sofa, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog niyon sa kanyang bintana ay nagbalik sa kanya sa isa pang maulang gabi. 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa labas ng isang condominium unit, basang-basa sa ulan. Kakatok sana siya nang marinig niya ang boses ni Marco, ang kanyang fiancé, mula sa loob. May kausap itong isang babae. "Mahalaga siya sa akin, oo," sabi ni Marco. "Pero iba ka. Ikaw ang hinahanap ko." Naramdaman ni Amara ang paghinto ng kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura na hindi pala nakalak. Nakita niya sila. Nakaupo sa sofa, magkayakap. Humarap si Marco. Ang muka ay puno ng pagkagulat, ngunit hindi pagsisisi. "Amara?" "Sino siya?" tanong ni Amara. Ang boses ay nanginginig. Tumayo ang babae. Mas maganda, mas sopistikada. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong awa. At sinabi ni Marco ang mga salitang sumira, hindi lang sa puso niya, kundi sa buong pagkatao niya. "Pasensya na, Amara," sabi nito. Hindi makatingin sa kanyang mga mata. Pero hindi mo siya kayang pantayan. Kinabukasan, nalaman niyang hindi lang puso niya ang ninakaw ni Marco, pati na rin ang lahat ng ipon niya para sa kanilang kasal. End of flashback. Napapikit si Amara, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Hindi mo siya kayang pantayan. Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, na ngayon ay iisinisigaw na ng mga mata ni Doña Leticia. Kinabukasan sa ospital, habang nag-iikot siya, isang matandang pasyente ang humawak sa kanyang kamay. "Doktora," sabi ng matanda, "ang ganda ng ngiti mo, pero bakit malungkot ang mga mata mo?" Nagulat si Amara.
Pagod lang po siguro, Lola. Umiling ang matanda. Alam ko ang tingin na yan. Ganyan ang tingin ng isang babaeng hindi sigurado kung saan siya lulugar. Hinigpitan nito ang hawak. Hija, isang payo lang mula sa matanda. Huwag na huwag kang papayag na maging pamalit lang. Dahil ang isang bagay na pamalit madali lang ding itapon. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Buong araw, hindi iyon nawala sa isip niya. Gabi nang magkita sila ni Ramon. Dinalhan siya nito ng pagkain sa apartment. Nakita ni Ramon ang pananahimik niya. May problema ba? Tanong nito. Tinitigan siya ni Amara. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig ang sagot. Gaano man ito kasakit. Ramon, simula niya. Kung sakaling buhay pa si Elira, sa tingin mo ba magkikita pa rin tayo? Natigilan si Ramon. Halatang hindi niya inaasahan ang tanong. Nag-isip siya saglit. Isang saglit na para kay Amara ay isang kawalang hanggan. Hindi ko iniisip yun, sagot ni Ramon sa isang maingat na boses. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay nandito ka. Iyon na sana ang tamang sagot. Pero para kay Amara, iyon ang pinakamaling sagot. Hindi nito sinabing oo. Hindi nito sinabing hindi. Iniwasan nito ang tanong. At sa pag-iwas na yon, naramdaman ni Amara ang kumpirmasyon. Siya ang ngayon, dahil wala na ang noon. Ngumiti na lang siya ng pilit. Pero sa loob niya, ang maliit na lamat sa kanyang puso ay nagsisimula ng lumaki. Nang gabing iyon, habang nakahiga na siya sa kama, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang litrato lang. Isang litrato ni Ramon at Elira kasama ang kambal noong mga sanggol pa lamang. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Masaya at buo. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. 5 salita na parang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. May mga bagay na hindi dapat palitan. Nabitawan ni Amara ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may mahinang kalabog, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga boses mula sa nakaraan at kasalukuyan na nagsasabi ng iisang bagay, hindi ka sapat, ikaw ay pamalit lamang, hindi mo siya kayang pantayan. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya si Ramon, nagsimulang maniwala si Amara sa mga kasinungalingang iyon. Ang anino ng panloloko ay muling bumabalot sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi siya sigurado kung kaya pa niyang takasan ito. Naramdaman ni Ramon ang unti-unting paglayo ni Amara. Para itong isang butil ng buhangin na pilit niyang hinahawakan sa kanyang palad. Habang lalo niyang hinihigpitan ng hawak, lalo itong tumatakas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga text niya ay tinutugon nito ng maiikling salita. Ang mga tawag niya ay madalas hindi sinasagot. Alam niya kung sino ang may kasalanan. Isang hapon, pinuntahan niya si Doña Leticia sa bahay nito. Nadatnan niya itong nagdidilig ng mga rosas sa hardin, mga paboritong bulaklak ni Elira. Ma, simula niya, pinipilit na maging kalmado. Kailangan po nating mag-usap. Nagpatuloy sa pagdidilig ang matanda. Hindi siya tinitingnan. Tungkol saan? Tungkol kay Amara. Sa pagkarinig ng pangalan, ibinaba ni Doña Leticia ang pandilig. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso. Ano ang tungkol sa kanya? Alam ko po ang ginagawa ninyo, sabi ni Ramon. Ang mga album, ang mga kwento, ang mga patutsada. Itigil niyo na po, Ma. Nasasaktan siya. Biglang tumaas ang boses ni Doña Leticia. Nasasaktan? At ang anak ko Ramon? Hindi ba siya nasasaktan sa langit habang nakikita niyang unti-unti mo nang binubura ang alaala niya? Ako ang ina niya. Karapatan kong siguraduhin na hindi siya makakalimutan. Walang sino mang bumubura sa kanya, Ma, giit ni Ramon. Mahal ko si Elira, pero patay na siya.
Kailangan kong magpatuloy sa buhay. Kailangan ng mga anak ko ng ina. Napaiyak si Doña Leticia. Mga luhang matagal na niyang kilala. Mga luhang ginagamit nitong sandata. Ganoon na lang ba yon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, noong nagluluksa ka, sino ang kasama mo? Ako. Noong kailangan ng mga bata ng mag-aaruga, sino ang nandyan? Ako. At ngayon, dahil lang sa isang babaeng kararating lang, itatapon mo na lang ang lahat ng yon. Natahimik si Ramon. Bawat salita ng biyenan niya ay isang katotohanan na hindi niya kayang itanggi. Malaki ang utang na loob niya rito. Si Doña Leticia ang naging sandalan niya noong panahong gumuho ang mundo niya. At ngayon, narito siya, sa gitna ng dalawang babae. Ang isa ay ang nakaraan na pinapahalagahan niya. Ang isa ay ang hinaharap na gusto niyang makasama. Naging malumanay ang kanyang boses. Hindi po ganoon, ma. Hiling ko lang po. Subukan niyo siyang kilalanin. Umiling si Doña Leticia. Ang tanging gusto kong makilala ay ang babaeng karapat-dapat sa pwesto ng anak ko at hindi siya yon. Umalis si Ramon sa bahay na yon na walang narating. Ang pakiramdam ng pagiging bigo ay mabigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa apartment ni Amara. Nakausap ko si Mama. Sabi niya rito. Tumingin lang si Amara. Naghihintay. Amara, please. Bigyan mo lang siya ng panahon. Pakiusap ni Ramon. Nagdadalamhati pa rin siya. Kailangan lang niya ng pangunawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amara. Siya ang kailangan ng pangunawa. Ako, Ramon, ang sakit na nararamdaman ko, hindi ba mahalaga? Niyakap niya ito. Mahalaga. Sobrang halaga. Aayusin ko to. Pangako. Pero naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Amara sa loob ng kanyang mga yakap. Kinabukasan tumawag si Doña Leticia. Ang boses nito sa kabilang linya ay may kakaibang tono. Isang tono ng tagumpay. Ramon, hiho, magpapakater ako sa Sabado. Isang maliit na salo-salo para sa death anniversary ni Elira. Dito sa bahay mo. Inimbita ko na ang mga kamag-anak natin. Para sama-sama nating alalahanin ang anak ko. Napapikit si Ramon. Isang bitag. At alam niyang sinadya ito. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Putol nito sa anumang sasabihin niya. Ito ang tamang gawin. Para sa pamilya. Para kay Elira. Ibinaba nito ang telepono. Napasulyap si Ramon kay Amara na nasa tabi niya at narinig ang lahat. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na mas malalim pa kaysa sa mga luhang hindi nito pinapakawalan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang sarili niyang kawalan ng magawa. Siya ay isang engineer na kayang magtayo ng matitibay na gusali, pero hindi niya kayang bumuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang pusong pinakamahalaga sa kanya. Dumating ang Sabado na parang isang hatol. Pilit nang ngumiti si Amara habang tinutulungan si Ramon na mag-ayos ng mga mesa sa hardin. Ang bawat silya na inilalatag niya ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang bitayan. Pumayag siyang dumalo dahil kay Ramon, dahil sa pangako nitong pagkatapos ng araw na ito magiging maayos na ang lahat. Ngunit habang dumarating ang mga kamag-anak, mga tiyahin, tiyuhin at pinsan ni Elira, unti-unting naramdaman ni Amara ang pagiging invisible. Bawat isa sa kanila ay bumabati sa kanya ng isang formal na tango, isang mabilis na ngiti, bago dumiretso kay Doña Leticia na parang isang reynang tumatanggap ng mga bisita sa kanyang kaharian. Pumasok siya sa kusina para tumulong sa paghahanda ng pagkain. Nadatnan niya roon ang ilang tiyahin ni Elira na nagtatawanan habang naghihiwa ng mga gulay. Kailangan niyo po ng tulong? Alok niya. Isang matabang babae ang lumingon sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Huwag na, Hija. Baka hindi mo makabisado ang timpla. Alam na kasi namin ang panlasa ni Ramon. Ang salitang namin ay parang isang pader na itinayo sa pagitan nila. Walang nagawa si Amara,
kundi tumalikod. Sa sala, nakita niya sina Mira at Nene. Nakasuot sila ng magkaparehong puting bestida na may lasong itim. "Ang ganda ng suot niyo," sabi niya sa mga bata. "Bigay pa po ito ni Mama Elira," sagot ni Mira. Sabi ni Lola, "Ito daw po ang isuot namin ngayon." May kung anong kumirot sa puso ni Amara. Maging ang mga bata ay ginagamit na sandata sa digmaang hindi niya maintindihan. Napansin niya ang pagkalito sa mga mata ng kambal. Hindi nila alam kung paano siya pakikitunguhan sa harap ng lahat ng kamag-anak na ang tanging bukang bibig ay ang kanilang yumaong ina. Nilapitan siya ni Ramon. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Inakbayan siya nito. "Okay ka lang?" Tumingin si Amara sa paligid. Ang mga bulungan, ang mga tingin, ang mga litrato ni Elira na tila sinadyang ilabas at ipatong sa bawat sulok ng bahay. "Pakiramdam ko, hindi ako dapat nandito, Ramon." Bulong niya, ang boses ay nanginginig. "Para akong multo." Hinigpitan ni Ramon ang yakap. "Hindi totoo yan. Nandito ka dahil mahal kita. Pagkatapos ng araw na ito, Amara, pangako, kakausapin ko silang lahat." Ngunit ang pangako ni Ramon ay parang isang bulong na tinatangay ng hangin. Masyadong malakas ang puwersa ng nakaraan na kanilang kinakalaban. Nagsimula na ang maliit na programa. Isang pari ang nag-alay ng maikling dasal. Pagkatapos, tumayo si Doña Leticia sa harap. May hawak na mikropono. Ngumiti ito sa mga bisita. Isang ngangiti na puno ng pighati at pagmamalaki. "Salamat sa inyong pagdalo," simula nito. "Ngayon, sama-sama nating gunitain ang isang napaka-espesyal na tao. Isang ina, isang asawa, isang anak na hindi kailanman mapapalitan." Sa huling mga salita, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bisita. Diretso itong nakatitig kay Amara. At sa mga matang iyon, nakita ni Amara ang nagbabadyang unos. Alam niya, sa mga susunod na sandali, bubuhos na ang bagyo. Ang boses ni Doña Leticia ay pumuno sa buong hardin. Malambing ngunit may talim na humihiwa sa bawat salita. Naalala ko pa noong ipinanganak si Mira at Nene. Kwento ng matanda, habang ang mga mata ay nangingilid ang luha. Nanghina si Elira noon, pero sabi niya sa akin, "Ma, kahit anong mangyari, basta para kay Ramon at sa mga bata, kakayanin ko." Ganoon siya magmahal. Isang pagmamahal na walang katumbas. Isang pagmamahal na dadalhin niya hanggang sa kabilang buhay. Tahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ramdam ni Amara ang bawat tingin ng mga bisita na palihim na sumusulyap sa kanya. Para bang sinasabi ng mga ito, paano mo tatapatan yan? Nagpatuloy si Doña Leticia at sa pagkakataong ito, binalingan niya ang mga bata. "Mga apo, alam niyo ba na bago mawala ang mama ninyo, ang huling binanggit niya ay ang pangalan ninyong dalawa at ang pangalan ng papa ninyo. Doon na nagsimulang humikbi si Nene. Si Mira, na mas matanda ng ilang minuto, ay nanginginig na ang mga balikat. Ang emosyon sa paligid ay masyadong mabigat para sa murang isipan ng mga bata. Lumapit si Doña Leticia kay Mira at hinaplos ang mukha nito. "Huwag kang iiyak, apo. Alam kong mahal na mahal kayo ng mama ninyo at hinding-hindi niya kayo ipagpapalit." Biglang humagulgol si Mira. Isang malakas at masakit na iyak na bumasag sa katahimikan. "Lola," sigaw ng bata sa pagitan ng mga hikbi. "Malulungkot po si Mama Elira. Malulungkot siya kapag nagmahal ng iba si Papa." Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Napatayo si Ramon. Agad niyang niyakap ang anak. "Mira, anak. Shhh!" Pero huli na ang lahat. Ang mga salita ay naisatinig na. Malulungkot si Mama Elira kapag nagmahal ng iba si Papa. Naramdaman ni Amara ang pagguho ng kanyang mundo. Sa isang iglap, hindi na siya si Dr. Amara Dizon
ang matapang na doktor. Siya na lang ulit ang babaeng hindi sapat, ang babaeng laging pangalawa, ang babaeng sumisira sa isang perpektong pamilya. Tiningnan niya si Ramon. Yakap-yakap nito si Mira na nagwawala sa yak. Nakatingin sa kanya si Ramon. Ang mga mata nito ay puno ng paghingi ng tawad at kawalan ng magawa. Pero hindi ito gumalaw palapit sa kanya. Hindi nito binitiwan ng anak para hawakan ang kamay niya. At sa sandaling iyon, naintindihan na ni Amara ang kanyang lugar. Wala siya sa pamilyang ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng pag-usad ng kanyang silya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang nagsalita. Walang pumigil. Tinalikuran niya sila. Tinalikuran niya ang mga mapanghusgang mata ng mga kamag-anak, ang tagumpay sa mukha ni Doña Leticia at ang kawalan ng desisyon ni Ramon. Naglakad siya palabas ng gate at tila nakiramay ang langit dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Amara. Narinig niya ang sigaw ni Ramon. Narinig niya ang boses nito sa gitna ng ulan at iyak ng bata. Amara, sandali! Huminto siya sandali. Umaasang mararamdaman niya ang kamay nito na pipigil sa kanya. Umaasang tatakbo ito at pipiliin siya. Pero lumipas ang 5 segundo, 10 segundo, walang humawak sa kanya. Tanging ang malamig na ulan lang ang yumakap sa kanyang katawan. Humahalo sa mainit na luhang umaagos sa kanyang mga pisngi. Lumingon siya ng bahagya. Nakita niya si Ramon sa may pintuan. Yakap pa rin si Mira habang si Doña Leticia ay nakahawak sa braso ng anak. Pinipigilan ito. Ngumiti si Amara ng mapait. Ang sakit ay sobrang lalim na parang namanhid na siya. Paalam, Ramon. Bulong niya sa hangin. At nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Iniiwan ang isang tahanang hindi kailanman naging kanya. Nang umalis si Amara, isang bahagi ni Doña Leticia ang nakaramdam ng tagumpay. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Ramon na nakatayo sa gitna ng ulan, tulala at basag ang anyo, isang hindi inaasahang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Hindi ito kaligayahan. Ito ay kawalan. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam. Naging abala siya sa pagliligpit, sa pag-aayos ng mga upuan, sa paglalagay ng mga tirang pagkain sa lalagyan. Kailangan niyang maging abala. Kung hindi, maririnig niya ang nakabibinging katahimikan na iniwan ng pag-alis ni Amara. Umakyat si Ramon sa kwarto ng mga bata. Siya naman ay naiwan sa sala. Napatingin siya sa paligid. Ang bahay na ito, na puno ng alaala ni Elira, ay biglang naging malamig at malungkot. May nahagip ang kanyang mata sa ilalim ng mesa, isang maliit na panyo. Ang panyo ni Amara. Dinampot niya ito. May nakaburda sa sulok, A.D. Amara Dizon. Isang biglaang galit ang kanyang naramdaman. Galit sa babaeng sumubok na pasukin ang kanilang mundo. Galit sa sarili dahil sa kakaibang lungkot na nararamdaman niya. Nagmarcha siya papunta sa kwarto ng mga bata. Bubuksan na sana niya ang pinto nang marinig niya ang boses ni Ramon. Hindi po kasalanan ni Tita Amara, anak. Sabi nito sa mahinang boses. Si Papa, kasalanan po ni Papa. Napatigil si Doña Leticia. Umatras siya. Hindi itinuloy ang pagpasok. Naglakad siya patungo sa dating silid ni Ramon at Elira, na ngayon ay nagsisilbing guest room, ang silid kung saan niya inilagay ang lahat ng gamit ng kanyang anak. Kailangan kong alisin ang lahat ng bakas niya, sabi niya sa sarili. Tinutukoy si Amara. Pero ang totoo, ang sarili niyang sakit ang gusto niyang takasan. Binuksan niya ang aparador, hinila ang mga unan at kumot. Pagkatapos, binuksan niya ang isang malaking kahon sa sulok. Ang kahon ng mga personal na gamit ni Elira. Ang mga libro, mga alahas, mga sulat. Sa kanyang pagmamadali at galit, natabig niya ang kahon. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Diyos ko! Inis niyang bulong. Isa-isa niyang pinulot ang mga gamit. Isang kwintas, isang pares ng hikaw, at isang lumang-lumang diary. Nang damputin niya ang diary,
Isang nakatuping papel ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Isang liham. Ang sulat kamay ni Elira. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Leticia habang binubuksan niya ito. Ito ay para sa kanya. Para kay Mama. Mama, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak, Ma. Masaya ako kung nasaan man ako ngayon. Malaya na ako sa sakit. Isinulat ko ito hindi para magpaalam, kundi para humingi ng tawad at magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Alam kong lahat ng ginawa mo ay para sa akin. Pero Ma, patawarin mo ako. Minsan, ang pagmamahal mo ay napakabigat. Ang bawat pangarap mo para sa akin, ang bawat ekspektasyon ay parang isang hawla na gawa sa ginto. Gusto kong lumipad, pero hindi ko magawa dahil ayokong masaktan ka. Mahal na mahal kita, Ma. Pero ipangako mo sa akin huwag mong gagawin kay Ramon ang ginawa mo sa akin. Hayaan mo siyang magmahal ulit. Hayaan mo siyang lumigaya. Huwag mong hayaan na ang pagmamahal mo sa akin ay maging kadena sa kanyang mga paa. At Mama, ito ang huling hiling ko. Kapag dumating ang araw na magmahal ulit si Ramon at nakita mong mahal din ng babaeng iyon, ang mga anak ko, tanggapin mo siya. Dahil ang pagpapalaya sa kanila ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal mo sa akin. Nagmamahal, Elira. Bawat salita sa liham ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Doña Leticia. Ang pagmamahal mo ay napakabigagat, isang hawla na gawa sa ginto. Huwag mong gagawin kay Ramon ang ginawa mo sa akin. Nabitawan niya ang sulat. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga alaala ng kanyang anak. Doon niya naintindihan ng lahat. Ang kanyang pagmamahal ay hindi pag-aalaga. Ito ay pagkontrol. Ang kanyang pagluluksa ay hindi pag-alala. Ito ay kasakiman. At ang babaeng itinaboy niya ay ang katuparan ng huling hiling ng sarili niyang anak. Humagulgol si Doña Leticia, hindi para sa nawala niyang anak, kundi para sa kasalanang nagawa niya sa mga buhay na naiwan. Dali-dali siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Amara. Nakatitig si Amara sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang tinatype niya ang mga salitang magtatapos sa lahat. Ramon, salamat sa lahat. Pero hindi ko na kaya maging masaya ka. Paalam. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen, binubura ang ilang letra. Muli niya itong tinaype. Handa na siyang pindutin ang send nang may marinig siyang malakas na katok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay si Chloe lang iyon, ang kaibigan niyang sinabihan niya sa text tungkol sa nangyari. Pero ang pagkatok ay hindi tumigil. Naging mas malakas, mas mapilit. Amara, Hija, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Natigilan si Amara. Ang boses na yon, imposible. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sinilip ito sa peephole. Nakita niya si Doña Leticia basang-basa ng ulan, ang buhok ay magulo, at ang muka ay puno ng luhang humahalo sa patak ng ulan. Nag-aalangan man, binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Amara. Ang boses ay malamig. Hindi sumagot si Doña Leticia. Sa halip iniabot nito ang isang lukot na papel. Basahin mo, sabi nito. Ang boses ay basag. Parang awa mo na. Kinuha ni Amara ang sulat. Habang binabasa niya ang bawat salita na isinulat ni Elira, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Ang galit ay napalitan ng pagkaunawa. Ang sakit ay napalitan ng awa. Hindi lang para kay Elira, kundi para na rin sa babaeng nasa harapan niya. Nang matapos siyang magbasa, nag-angat siya ng tingin. Nakita niya si Doña Leticia na nakaluhod na sa sahig ng kanyang apartment. Patawarin mo ko, Hija, sabi ng matanda sa pagitan ng mga hagulgol. Naging makasarili ako. Nabulag ako ng sarili kong kalungkutan. Ginamit ko ang alaala ng anak ko para saktan ka. Para saktan silang lahat.
Patawarin mo ang isang matandang hangal. Natulala si Amara. Hindi niya alam ang sasabihin. Kung kaya mong mahalin ang dalawang batang iyon na parang tunay mong anak, dugtong ni Doña Leticia. Kung kaya mong alagaan ang lalaking minahal ng anak ko, kung gayon, ikaw ang pamilyang ipinadala ng Diyos para sa amin. Sa sandaling iyon, isa pang sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali. Mula roon, bumaba si Ramon. Tumakbo siya, hindi alintana ang ulan, at umakyat sa apartment ni Amara. Nakita niya ang eksena. Ang kanyang biyenan na nakaluhod, at si Amara na umiiyak habang hawak ang sulat. Walang salitang namutawi kay Ramon. Naglakad siya papalapit kay Amara. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Amara, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi ako hihingi ng tawad para sa kanila. Ang sasabihin ko lang ay ang katotohanan ko. Huminga siya ng malalim. Mahal kita, Amara Dizon. Hindi dahil kailangan ng mga anak ko ng ina. Hindi dahil kailangan ko ng kasama. Mahal kita dahil ikaw si Amara. Mahal ko ang tapang mo. Mahal ko ang puso mo. Mahal ko ang paraan ng pagngiti mo kapag kasama mo ang mga anak ko. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito. Wala akong pakialam sa nakaraan. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang hinaharap ko. Pinipili kita, Amara. Dito at ngayon, sa harap ng lahat ng multo ng nakaraan, ikaw ang pinipili ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing hindi na siya bibitaw. Nakatayo silang tatlo doon. 3 taong sinira ng kalungkutan at pinag-ugnay ng pag-asa. Si Doña Leticia na nagsusumamo ng kapatawaran. Si Ramon na sa wakas ay natutong manindigan. At si Amara na nasa gitna ng lahat, hawak ang kapangyarihang magpatawad, magmahal, at muling buuin ang isang pamilyang winasak ng pighati. Ang kanyang sagot ang magdidikta sa kanilang bagong simula. 1 taon ang lumipas. Ang hardin na dating naging saksi sa ulan ng mga luha ay ngayon nababalot ng sikat ng araw at mga puting bulaklak. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga simpleng tela at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga rosas at ng matamis na tunog ng isang gitara. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang arko na gawa sa mga puting bulaklak, nakatayo si Amara. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, nakatayo si Ramon. Suot ang isang barong na nagpapatingkad sa kanyang masayang ngiti. Hindi ito isang malaking kasalan. Ang mga bisita ay iilan lamang, ang pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Ako, si Ramon Velarde, sabi ni Ramon. Habang nakatitig sa mga mata ni Amara, ay tinatanggap ka, Amara Dizon, bilang aking asawa. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at poprotektahan sa lahat ng araw ng aking buhay. Ikaw ang aking lakas, ang aking kapayapaan, at ang aking piniling pag-ibig. Salamat sa iyong katapangan at sa iyong pusong mapagpatawad. Pangako, hinding-hindi ko nabibitawan. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Ramon. At ako, si Amara Dizon. Sabi niya, ang boses ay puno ng kaligayahan. Ay tinatanggap ka, Ramon Velarde, bilang aking asawa. Ipinapangako kong pupunuin ko ng pagmamahal at saya ang tahanang ating bubuuin. Ikaw at ang mga bata ang aking pamilya, ang aking tahanan, at ang aking panalangin na sinagot. Pagkatapos ng seremonya, 2 munting anghel ang tumakbo palapit sa kanila, nagsasaboy ng mga puting talulot ng rosas. Mama Ara, Papa! Sigaw ni Mira at Nene. Yumuko si Amara at niyakap ang 2 bata. Hindi na tita doktor ang tawag nila sa kanya. Ang salitang mama ay kusa na lang lumabas sa kanilang mga labi isang araw. At iyon ang pinakamatamis na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Mula sa isang tabi,
Pinagmamasdan sila ni Doña Leticia. Ang dating malamig na mga mata ay ngayoy puno na ng init at tunay na kaligayahan. Lumapit siya kay Amra. May kinuha siya mula sa isang maliit na kahon. Isang antigong hair comb na gawa sa pilak at perlas. Ang suklay na nakita ni Amara sa lumang litrato ni Elira. Para sa'yo, Hija, sabi ng matanda. Nag-alinlangan si Amara. Pero ma, ito po ay kay... Hinawakan ni Doña Leticia ang kanyang kamay at isinara ito sa paligid ng suklay. Hindi ito para palitan mo siya, mahinang sabi nito. Ito ay para malaman mo na ikaw ay bahagi ina ng pamilyang ito. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Niyakap ni Amara ang matanda. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at pagtanggap. Habang papalubog ang araw, nakatayo sina Amara at Ramon sa gitna ng hardin, magkahawak kamay, pinagmamasdan ng kanilang mga anak na masayang naghahabulan. Masaya ka ba? Tanong ni Ramon. Tumingin si Amara sa lalaking pinakasalan niya, sa mga batang tinuring na siyang ina, at sa biyenang natutong magbukas muli ng puso. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagbubura ng mga peklat, sabi niya sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang mga peklat na yon ang nagiging daan para makapasok ang liwanag. Sobra, sagot niya kay Ramon. Sobrang saya. At sa hardin na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng nakaraan, pinaghilom ng pagpapatawad at pinagtibay ng isang pag-ibig na pinili at ipinaglaban. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara at Ramon. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat ngiting sumilay sa inyong mga labi habang sinusubaybayan ang kanilang kwento. Ang pagsulat sa buhay ni Amara, Ramon, at Doña Leticia ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang mali, kundi tungkol sa matapang na paghilom ng mga sirang piraso. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sakit ng nakaraan, laging may puwang para sa isang bagong simula, na ang tunay na pag-ibig ay hindi pamalit, kundi isang pagpili, isang matapang na pagpili na bumangon at muling magmahal. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Anong bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aking patuloy na pagkukwento. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, lagi ninyong tatandaan, ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may karapatang gumaling at muling magmahal.